Maraming pinayak si Kevin Garnett sa kanyang angas sa trash talkan. Dahil magkamali ka lang at sa kanya ay magyabang, susuklian kanya ng matatamis na salitang hindi mo malilimutan. Pero bukod sa intensity at angas na kanyang naging puhunan, si KG rin ang isa sa mga pinaka-underrated na power forwards na ating nasaksihan. Nag-average siya ng 18 and 10 sa loob ng 2 dekada, pero bibihira lang nating marinig ang pangalan niya sa usapang all-time greatest ng liga. He was also a 4-time rebounding champion, 15-time NBA All-Star at 2004 League MVP pa, pero marami pa rin ang hindi pamilyar sa kanyang istorya. At si KG lang din ang kaisa-isang basketballista na magtala ng ganitong statline sa kasaysayan ng liga. At siya ang dahilan bakit buhay na buhay noon ang prangkisa ng Minnesota. Ang kanyang bilis, lakas ng katawan na may efficient na jumper at ball handling pang kasama, ang kombinasyong maraming pinahirapan sa opensa. Pero gaano nga ba talaga kalakas ang isang prime Kevin Garnett? Kung interesado kayong malaman, tara't ba lang kasi natin ang kanyang istorya. Ito ang kwento ni KG. Napili si Garnett bilang 5th pick ng 1995 NBA Draft. Chosen by Minnesota, inasahan na si The Kid ang magbubuhat sa kanilang prangkisa. Dahil bago madagdag si KG sa kanilang sistema, hindi lumalampas ng 29 wins ang panalong kanilang naitatala. Kaya swerte para sa kanila, kaagad namang pinatunayan ni Garnett na worth it ang pagpili sa kanya ng prangkisa. Ilang buwan lang ang nakalipas, naging parte na agad siya ng starting lineup ng Minnesota. Dahil sa depensa, ang kanyang haba at quickness ang nagbigay sa kanya ng bentahe kontra sa mga wings at mga gwardya. And at the same time, malakas din ang kanyang katawan kung mga sentro at power forwards naman ang haharap sa kanya. Kaya sa kanyang pangalawang season pa lang, All-Star selection agad ang dinikit sa kanyang pangalan. At dahil nga sa mga panahong ito ay siya 19 years old pa lamang, ang bansag sa kanyang The Kid ay dito rin isinilang. At taong 1997, binigay niya ang kauna-unahang playoff appearance ng kanyang prangkisa. Kaya nga $126 million lang naman ang binigay sa kanya ng extend ng kanyang kontrata. At sa kanyang pangatlong season, nag-average siya ng 19-10-4 na may 2 steals and 2 blocks pang kasama. Pero hindi man sila nasilat sa eliminations, nalaglag naman kaagad sila sa unang round pa lang ng postseason. At ganito tumakbo ang kanilang istorya sa sumunod na 7 taon, surviving the regular season pero hanggang unang round lang ang tinatagal nila sa postseason. At noong 2004 na nga lang medyo nasuklian ng kanyang dedikasyon. Dahil ito ang naging pinakamabuhang season ng Timberwolves noon. Kasama sila Sam Cassell at Matt Sprewell, nagtapos ang kanilang season na may 58-24 na kartada, which was the best record sa kanilang komperensya. At naiuwi ni Garnett ang MVP award at 24.2 points, a league-leading 13.9 rebounds, 5 assists, 2.2 blocks, and 1.5 steals per game ang kanyang ikinakamada. At isang sulyap pa lang sa mga numero niya, alam mo ng ibang klaseng versatility ang kanyang pinakita. Kahit anong kailangan sa kanya ng kanilang prangkisa, walang problema yan sa kanya. Mapa-opensa o depensa, siya ang naging sentro ng kanilang sistema. At ito na ata ang pinaka-versatile na performance ng isang power forward sa history ng liga. At si LeBron James lang siguro ang kayang tumapat sa kanya sa ganitong kategorya. At sa taong ding ito, nabasag niya ang sumpa ng Minnesota. Hindi na sila nalaglag sa unang round ng postseason at tinalo ang Denver Nuggets sa quarterfinals nila noon. And come semifinals, ang Sacramento naman ang nag-aabang sa kanila. At umabot pa sa Game 7 ng bakbakan nilang dalawa. Kung saan sa do or die na ito, ibang klaseng halimaw ang pinakita ni Garnett para sa Minnesota. Tumabo siya ng 32 points and 21 rebounds sa larong ito at 5 attempts din ang kanya pang nablangko. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, nakatungtong ang Minnesota sa conference finals ng postseason, kung saan nag-aabang na ang Lakers na pinangungunahan ni Shaq at Kobe noon. Pero despite Garnett's greatness dito, nalaglag pa rin sila in 6 games sa series ito. At ito rin ang isang dahilan bakit mabilis nagwatak-watak ang nabuo nilang trio. Dahil sa sumunod na taong 2005, tila bumalik sa umpisa ang kanyang kwento. Wala na ulit ang mga NBA stars na pinalibot sa kanya at balik siya sa pagiging main man ng isang naghihikahos na prangkisa. Kaya kahit nasusuklian ng pera ang loyalty niya sa Minnesota, hindi naman nag-progress dito ang kanyang istorya bilang isang basketballista. Sa dalawang sumunod na taon nga kasi laglag na naman sila sa elimination. Kaya minsan panalo, madalas talo. Ganyan ang naging siklo ng kwento niya noon, na natapos lang noong July 31, 2007 nang lumipat siya sa Boston. At bilang patunay sa kanyang kalidad bilang atleta noon, 7 players lang naman ang kapalitan niya sa trade na yon. And doon sa Celtics, bumuo sila ng panibagong trio na kinatakutan ng maraming koponan. Kasama si Paul Pierce at Ray Allen, nagpakita sila ng angas at chemistry hindi natin malilimutan. Si Ray Allen ang bida kung shooting ang usapan, si Pierce kung shot making at offensive firepower naman ang kailangan, at si Garnett naman ang bahala sa depensa, mind games at lalo na sa trash talkan. Kaya sa unang pagkakataon, hindi lang kay KG nakaasa ang opensa ng isang buong prangkisa at nagkaroon siya ng tsansang mag-focus ng mas maigi sa kanyang depensa. Kaya sa taong ito, napanalunan niya ang nag-iisang Depoy Award ng kanyang karera, norming 1.4 steals and 1.2 blocks and altering
scoring attempt sa loob ng shaded area. At higit sa lahat, natapos ang elimination na numero 1 ang Boston sa kanilang komperensya. Then facing Prime LeBron sa semifinals, dito nasukat ang totoong kalibre ni KG bilang isang atleta. At sa semis na ito na umabot ng 7 laro, ang scoring ni Pierce at rebounding ni KG ang naging susi sa kanilang pagkapanalo. At sa NBA Finals naman, sina Kobe at ang Lakers muli ang kanyang nakabakbakan. Pero hindi tulad ng una nilang pagkikita, ibang Kevin Garnett na ang tumambad sa kanila. Mas gigil at tumaas na ang kumpiyansa. Pinatunayan ni KG na hindi siya takot sa dinastiyang binuo ni Black Mamba. At ito ang unang pagkakataong nakita nating nahirapan si Kobe sa depensa ng isang prangkisa. Led by KG, pinahirapan nila si Bryant sa bawat pagtanggap niya ng bola. At ito ang naging pinakamalaking dahilan bakit matapos ang 1.5 dekada, nakuha na niya finally ang nag-iisang kampyonato ng kanyang karera. Para sa Celtics, pang-17 na ito ng prangkisa. Pero para kay KG, ito ang unang singsing na nag-validate sa lahat ng paghihirap niya sa Minnesota. At ito na sana ang umpisa ng kanilang sariling dinastiya. Pero nang ma-injure si KG sa playoffs taong 2009, dito na nag-umpisang maganda leche-leche ang kanyang istorya. Dahil naka-recover man siya sa injury na yon, halatang hindi na katulad ng dating KG ang kalibre niya sa pangatlong season niya sa Boston. Kaya nang magharap muli ang Lakers at Celtics sa NBA Finals, nakabawi na ang Lakers at sila Kobe na ang tinanghal na kampyon. Kaya 15 years in sa kanyang karera, it was becoming apparent na bumababa na ang kalibre na kanyang pinapakita. He played 2 more seasons para sa Celtics bago lumipat sa Nets noong 2013 kasama si Paul Pierce. Pero dito, 1 taon lang ang nilaro nilang magkasama dahil sa unang playoffs pa lang nila, si Prime LeBron James muli ang naglaglag sa kanila. Kaya nang nararamdaman na ni KG na nasa dulo na ang punto ng kanyang karera, bumalik siya sa koponan kung saan siya nagumpisa. At taong 2016 nagretiro siya, suot ang jersey ng Minnesota. Mahirap makahanap ng isang manlalarong kayang tapatan ng kanyang emosyon, intensity at competitiveness bilang isang basketballista. Siya kasi yung tipong masarap maging kakampi at kasangga, pero isusumpa mo naman kung ikaw naman ang kalaban niya. At wala siyang pinipili mapabeterano o rookie pa lang sa liga. Parehong pangaan siya at pang-trash talk lang ang sayo ipaparanas niya. And bilang player naman sa kanyang prime, kaya niyang depensahan kahit na sino one-on-one. Kahit na anong posisyon pa yan. At kung opensa naman ang usapan, panggwardya naman ang kanyang galawan. Kaya niyang magdala ng bola ng hindi naagawan. Sa poste naman marami na rin siyang pinahirapan. At bonus pa ang kanyang jump shot na akalain mong namanan niya kay Michael Jordan. And for a 6'11 power forward, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka namamangha sa kanyang kakayahan. At si Garnett lang ang kaisa-isang NBA player na nagtala ng 25,000 points, 10,000 rebounds, 5,000 assists, 1,500 steals, and 1,500 blocks sa kanyang karera. At nagretiro siya bilang isang 15-time NBA All-Star with 9 All-NBA team selections at 12 All-Defensive teams pa ang kanyang kinabilangan. Kaya si KG na ang arguably pinaka-versatile na player na ating nakita. At kung ibang prangkisa lang siguro ang pumili sa kanya, baka siya na siguro at hindi na si Tim Duncan ang kinikilalang greatest power forward of all time sa liga.